I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Pilipinos and OFW, Marcos Lilis and supporters, hello sa inyong lahat. Nakikita nyo guys, itong nakikita ko, yan po ay original na mapa ng Pilipinas. Kaya ko i-upload ito, no? Hindi kasi ako mapakali dito sa mga tagapagtanggol ni Marcolita at saka kay Congressman Marcolita. Sayang, tatanong ko na lang sana sa kanya. Kaso lang hindi kami nagkita, sabay ganun. But anyway, kaya ko in-upload ito. Talagang sinadya ko yan. Hindi talaga ako mapakali. Bakit itong kapwa nating ibang Pilipino ay talagang sumasang-ayon doon sa sinabi ni Marcolita na walang West Philippine Sea, gawa-gawa na ng Pilipinas. Ngayon, ang mapa na ito ang magpapatunay sa inyong lahat. Ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal or partly belongs to the Philippines government. Dekada na po yan. Diyan po ang hanap buhay ng mga Pilipino. Diyan sa banda na yan. Pinoprotektahan ng Pilipinas po yan. Dekada na po. Ilang presidente. Dahil po dito sa mapa na ito, na siyang tanging bukod na nagligtas sa bansang Pilipinas noong 2016 sa UNCLOS na nanalo ang Pilipinas sa Arbitral Award dahil po dito sa mapa na ito. 1734 ang mapa na ito gawa ng isang Spanish. Correct me if I'm wrong, nakalagay, nasabi doon kasama yung dalawang Pilipino. 1734 Murillo Velarde map ang siyang tanging ebidensya na isinumiti doon sa International Court. Di ba? Dito sa UNCLOS. Para manalo tayo na ang West Philippine Sea, kung makita nyo sa mapa na ito, pag may time kayo, pumunta ka doon sa National Museum, yung mga tagapagtanggol ni Marcolita, idilat nyo yung mata nyo at tingnan nyo itong mapa na ito. Tingnan nyo mabuti. Sakop po natin yan na ipinagtanggol ni Pangulong Marcos Jr. saan mang international summit, forum, Amerika pa, Thailand, Switzerland, ipinagnalandakan niya yan sa buong mundo. Nananawagan sa bansang China na titigilan ang panghaharas ng mga Chinese vessel dyan sa West Philippine Sea. Teritoryo ng Pilipinas yan according to this map. Mga kababayan, shout out kay Congressman Marcolita. So dahil para kompleto detalyado, talagang hinanap ko ito, mga kababayan. Ito po ay isinumite, ay kumbaga, ay binigay sa bansang Pilipinas, isang treasure na ito, nasa National Museum na ngayon, nung last December 4, 2024, sa Pangulong Marcos Jr. Kasama po yan, Secretary Carpio, dating Supreme Court Secretary, Justice Secretary Carpio, na isinasabi niya mismo, si Digong ay isinuko ang Ayungin Shoal sa China. Baka naman siguro kaya ganyan ang sinabi ni Marcolita. Ay di kayo naloka. Kara pa yung mga ambassadors, yung katalikod yan, ambassadors ng ng Amerika. Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa fake news, may nasitang pahayag si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta mula sa kanyang kapwa mambabatas. Tungkol ito sa mga di umano'y maling impormasyong kumakalat online kaugnay sa West Philippine Sea. Para sa kanya, wala naman daw West Philippine Sea. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Giit ni Marcoleta, kailangang mabigyan ng tamang edukasyon ang mga Pilipino sa mga issue sa anyay South China Sea. And we have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel
maski na konting tulong lang eh. Ang pahayag na yan ni Congressman Marcoleta agad pinuna ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Maituturing anya itong disservice at kahihiyan. Binigyang diin din ni Tariela ang minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip at ito ay sa Pilipinas. Panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang umpisahan ang paggamit ng West Philippine Sea sa lahat ng official communications ng gobyerno bilang tugon ito sa panghihimasok noon ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. October 2012 nang lagdaan ni Aquino ang isang administrative order na nagsusulong ng kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas na magtalaga ng maritime areas nito. Dito na tinukoy ang West Philippine Sea para ilarawan ang bahagi ng South China Sea na pasok sa EEZ ng bansa. Rinig nyo yon? Sapat na ba yan sa inyo? Buti pa ito si dating Pangulong Aquino, pinagtatanggol niya. O, di ba, mga kababayan? Ano po ang kapalagayan nyo? You see? O, yan ang hirap no? Pag maka-China ka, talagang walang mangyayari sa bansa pag ito ang mga taong nananalo. O, noon pa yan, panahon ni Panot, namataan yung mga barko ng China. Pero mas malala kamo nung panahon ni Digong. O, parang natuluyan na yata. So dahil dito mga kababayan, panoorin nyo itong balita ng GMA tsaka ABS-CBN, kinumplito ko talaga. Dahil sa mapa na ito ang siyang nagligtas sa bansang Pilipinas sa UNCLOS. Eto na. Ito ang Murillo Velarde Map na pinangalan sa Kastilang Praile, misyonero, historian at cartographer o mapmaker na si Pedro Murillo Velarde. Kinomisyon ito noon nung nakaupong Governor General Fernando Valdez Itamon. Kasama ni Velarde na gumawa ng mapa ang mga Pilipinong sina Nicolas Bagay at Francisco Suarez. Ginamit itong ebidensya ng Pilipinas sa arbitral victory nito laban China sa The Hague noong 2016. Ito ang unang scientific map ng bansa. Nakita ang dalawang lugar na kasama sa maritime dispute. Nakadrawing sa Murillo Velarde Map ang Scarborough Shoal na dating tinawag na Panakot, pati ang Spratly Islands o Los Bajos de Paragua. Binili ng negosyanteng si Mel Velasco Velarde ang mapa sa halagang 12 million pesos sa isang auction sa London noong 2014. Matapos ay binigay niya ito sa pamahalaan. Para kina Velarde at sa historian na si Xiao Chua, klaro sa mapa na may jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla. Ihinarap yun sa arbitral tribunal na nagpapakita meron talaga tayong jurisdiction doon sa mga islang kiniklaim natin. Yun yung halaga ng mapa na yun. It's really our moral argument against our neighbor, which uses historical evidence as their argument. Every time they talk about 9-dash line, we have to tell them we have the Velarde map. Because in this map, as early as 1734, Matapos na makatulong ang mapa sa arbitral victory ng Pilipinas, naniniwala si Velarde na may mas malalim itong kabuluhan sa panahon ngayon. beyond or even before late 18th century, we had an idea of a nationhood that, as you can see in the map, the Filipinos had a clear understanding of what is right and wrong. Filipinos, or the native, or the Indios, were self-reliant. Murillo Velarde made sure that it is not just a map that shows the islands and rocks. It's also a reflection of the lives of the Filipinos, early Filipinos here. Nagpapakita ito ng vignettes doon sa gilid, no? Ibig sabihin ng vignettes, mga larawan na nagpapakita na meron tayong agrikultura, meron tayong pakikipagkalakalan, bagamat binuo tayo bilang isang teritoryo ng mga Spanish. Kumbaga, ano na lang yun? Kumbaga, nandyan na yung kabiasnan eh. Permanente nang i-display ang Murillo Velarde map sa National Library of the Philippines sa Maynila. Kabilang ito sa permanent gallery ng NLP, katabi ang ibang historical treasures tulad ng manuscript ng mga akda ni Dr. Jose Rizal. Itong mapang ito,
ay kasama sa mga dokumento na nagbuo sa atin. Kung saan binuo tayo ng mga papel na ito, ng mga salita na ito, pinag-isa tayo bilang isang bansa. Makikita na ng publiko ng libre ang mapa at iba pang artifact ngayong bukas ng permanent gallery. Sa isang pahayag, sinabi ni NLP Director Cesar Gilbert Adriano na katuparang ipamalas sa lahat ang isang pambansang yaman na sumasalamin sa kultura ng bansa. At para kay Velarde, walang katumbas na presyo na matuto ang maraming Pilipino sa kasaysayan gamit ang isang mahalagang mapa. Oh, yan ang ebidensya ko kay Congressman Marcolita. Sa mga nagtatanggol sa kanya. Oh, 'di ba? So, ito mga kababayan yung kasagutan doon sa mga anti-Marcos. Na pinost ko sa TikTok, pinost ko sa YouTube na hindi sila naniniwala dito sa mapa na ito. At saka, sinasabi nila na wala naman talaga. No. Tama daw si Marcolita. Di ibig sabihin, mali si Pangulong Marcos Jr. na ipinagtanggol niya sa international summit, kahit saan, sa Amerika pa. Nananawagan sa buong mundo para tigilan ng China yung pangaharas niya dyan sa West Philippine Sea na teritoryo ng Pilipinas. Pinanghahawakan ni Pangulong Marcos Jr. yung 2016 UNCLOS dahil sa mapa na ito. Pinagtatanggol niya, tapos ito si Marcolita parang pinupus niya na talagang walang West Philippine Sea. Grabe. Tindi nyo. Courtesy po ng TV Patrol ito ito pa. Kung gusto nyo ang GMA7, ito, panoorin nyo uli. Ito ang orihinal na Murillo Velarde 1734 map, ang tinaguriang Mother of all Philippine Maps. Sa isang seremonya sa Malacanang, ang mapang likha ng Prailing Castilla na si Pedro Murillo Velarde sa tulong ng dalawang Pilipino noong 1734, formal nang inilipat ang pangalaga sa pamahalaan ng Pilipinas. Mula yan kay Mel Velasco Velarde na nakabili sa mapa sa isang auction sa London noong 2014. Mr. President, your bold declaration, not an inch of our territory shall ever be lost, restore dignity to the highest office of the land, and united the nation in sovereignty and pride. You transformed the map into a symbol of unity, grounded in courage and dignity. Isang mapang ito sa mga ebidensyang isinumite ng Pilipinas sa arbitration case na isinampa laban sa China at pinaniniwala ang isa sa mga dahilan kung bakit kinatigan ng UN Arbitral Tribunal ang Pilipinas at ibinasura ang 9-line claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. The Murillo Velarde map in particular provided critical evidence to demonstrate that the Philippines has continuously exercised authority and jurisdiction over what is now identified as Panacot Shoal, now Scarborough Shoal, and Los Bajos de Paragua, Spratly Islands. The 2016 arbitral award clarified maritime entitlements under UNCLOS, reinforcing our rights over resources within our exclusive economic zone and continental shelf. Patuloy na tumatanggi ang China na kilalanin ng arbitral award at isa sa mga basihan nila ang kanila raw historical claim sa mga inaangking teritoryo. Ang Murillo Velarde 1734 map may tuturing daw na mahalagang pamana ng kasaysayan. Minsan naging simbolo ng pananakop, pero ngayon simbolo ng pagtindig para sa kung ano ang atin. Let us not only admire the artistry of the masterpiece presented to us today, but also draw inspiration from its enduring message, the call to protect and to assert what is rightfully ours, with resolve and with integrity. Siguro naman, malinaw naman sa inyo mga kababayan, sa mga DDS, ay tagapagtanggol ni Marcolita. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang mapa na ito. 1734 pa ito. Kailan ipinanganak si Congressman Marcolita? Di ba? Si Pangulong Marcos Jr., tudo ang pagtatanggol niya dyan. International pa, doon sa summit. Saan pa? Sa Amerika. Kahit doon pa sa Davos, Switzerland. Pinapanawagan na pangayan niya sa bansang China, natigilan na panghaharas dyan sa West Philippine Sea. Alam na alam po natin, dekada na po pinoprotekta ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Kaya po nandyan ang mga sundalo natin. Ang tagal ng panahon, ilang dekada na. Wala naman ganyan. Bakit ngayon lang?
sinasabi ni Marcolita yan, mula nung umupo si Digong, nagkandalit-silitsi na kaya yan, yung lugar na yan. O baka naman tama yung sinabi ni dating Chief Justice sa Carpio na isinuko ni Digong sa China yung Ayungin Shoal. Kaya siguro ganun ang sinabi ni Marcolita. Di ba mga kababayan? Ayan ang kabuhayan po rin ng mamayang Pilipino. Diyan sila nabubuhay. Sa pangingisda. Protektado po yan. Kaya nga protektado nga yan eh. Kaya nga pinagtatanggol ni Pangulong Marcos Jr. Sa mga nagkukument. Oh, malinaw na malinaw siguro. Oh, ang laking ebidensya. Iyang yung mapa. 1734 pa yan. Hindi pa yata pinanganak lula nyo. Mas magaling pa kayo sa mapa na yan. Kaya kung sinasadyang ano ito, mga kababayan, in-upload ito para malaman po ng lahat. Tama na po yung mga claim nyo na hindi pag-aari ng bansang Pilipinas. Ay, ganun. Mali pala si Pangulong Marcos Jr. sa pagtatanggol niya. So, useless lang yung nanalo tayo sa UNCLOS. Kitang-kita naman, di ba? Oh, kung hindi sa mapa na yan ang nagligtas sa atin, ay di napunta na sa China yung West Philippines na yan. Tiba-tiba na sila. Kaya pinag-agawan nila yan, gustong-gusto nila kasi maraming kayamanan dyan, maraming langis dyan, matataba ang mga isda dyan. Biro nyo. Di ba? Nag-export ang China ng galunggong. Oy, excuse me. Galing sa atin yan, no? Oh, kinuha sa sariling area natin tapos i-export nila sa atin. No, kaninong legacy? Oh, alam nyo na. So, ito guys, so malinaw naman siguro sa atin lahat, na itong mapa na ito, ang siyang katibayan na ipinanalo tayo sa UNCLOS 2016. At malinaw rin naman, ayan o, sa mapa na yan, na nakita nyo naman, according doon sa historian na mama na yon, talagang sa atin po, matagal na po yan. Oh. Sino po ang mas kakatigan nyo? Ang mapa na yan o si Marcolita? Kayo talaga, oo. Di ba? Shout out kay Congressman Marcolita. Tatanong ko sana sa kanya eh. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Diba guys? Siguro, okay naman siguro sa inyo. In-upload ko talaga yan. Sinasadya ko talaga para may ipakita sa buong Pilipinas na ang West Philippine Sea or ano man dyan, Ayungin Shoals partly, sa atin po yan. Wala nang kuda-kuda. Tumigil na nga kayo. So yun guys, maraming salamat for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.